At tayo mahal ko ay tuloy-tuloy na po sa mga gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan at ang lahat ay aming inanyayahang tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadali papangaral ng ating minawal mangaral, ating beloved Lord and preacher, beloved Brother Dick Sais. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Galbiso po sa aking beloved Professor Beloved Bob. At maminamal tayo po ay sama-samang dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dakila at mapagpala po namin Ama sa langit amang banal sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Sus at sa pangunat palain po namin kagalang-galang na Evangelista Willis Almeda. Yan tayong prophet, mahal po maraming po salamat sa iyong gabay at paglingis po sa aming pong pagsamba. Kasama po ang aming minamahal kapatiran. Salamat po sa mga noong yugto, sa mga papuring awitin, sa mga buhay na totoo, sa mga nagkaloob na ikaputandog at higit po sa lahat, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong matamis na presensya na hindi mo pinagkait sa amin, mahal na Panginoon. Ito yung pinangako mo, mahal na Panginoon. Praise ka, ito ang tagumpay namin pagsamba sa iyo, dakilang Diyos. At minsan pa, mahal na Panginoon, sa gabi po ito, dakilang Diyos, ang banal mo salita na ipahayag ng ibang lingkod, di ko maglagay sa aking mga labi ng dapat kong sambitin. Tulungan niyo po kung maging daluin nagpapapala. Sa gabi po ito pong samod, dalangin namin sa matamis at makapangirang pangalan ni Jesus, sama-sama naming sinasaway anumang uring hadlang gawa ng kaaway ay command cast out in the mighty name of the Jesus. Hallelujah, hallelujah. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. We pray. Amen. Praise the Lord. 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 Hallelujah. God bless you po, maminamal. Pwede na po tayo makabalik po sa atin po mga upuhan. And the highest praise and glory and honor and majesty belongs to our Lord Jesus Christ. And double honor and respect to our beloved Lord Evangelist Pastor Richard Almeda, the entire prophet of Loving God, his beloved children, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved and robustant pastor, Linis Almeda, and beloved Mama Dear. At magandang gabi po sa lahat po ng amin na mahal anak po nating mga pastor, na ating po beloved Peach, beloved Mr. June, beloved Mr. Rick, beloved Mr. Phil, sa lahat po ng mga apo ng mga pastor, mga minamahal praise God, sa atin po mga webcast viewers, at sa lahat ng ating minamahal kapatiran, mga minamahal praise God, hallelujah po rin po ating dakilang Diyos. At sa lahat kung meron pong bisita, welcome po sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At maminamahal tayo po ituloy-tuloy na po mga kapatid sapagat tayo nga po ay nakapalo po sa programa. Maminamahal, meron po tayong program, kaya hindi po tayo pwedeng magtagal. Maminamahal, ngunit sa atin pong magiging paksain po sa araw na ito, ito po ay, sabi nga po ng Biblia, maminamahal, tayo po ay huwag maghimagod sa paggawa ng mabuti. Kaya ito po ang ating title, huwag tayong maghimagod, huwag tayong mapagod. At alam na po natin, maminamahal, ang sinasabi po ng Galatians chapter 6 verse na ito po ang ating pinakang K-verse. Kindly po pakibasa sa wikang English, maminamahal. In the book of Galatians chapter 6 from verse 9 up to verse 12. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. You see how large a letter I have written unto you with mine own hand. As many as desire to make a fair shew in the flesh, Hanggang na po lang. God bless you po. God bless you po. Dito po sa Galatia, Kabanatang 6, talatang 9 hanggang 11. Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga gihimagot. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang sinusulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Amen. Amen. Pagpalain po ng malapay ng kanyang salita sa gabi pong ito. Mga minamahal, dito lang po tayo sa Galatian Kabanatang 6, talatang 9. Nang sabi nga mo dito, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisiani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Maminamahal, masabi po natin mga kapatid sa literal pong buhay. Sa literal na paggawa, maminamahal, o literal na lakbayin po natin,
ay kailangan po nating magpahinga sapagkat tayo po ay napapagod. Makapag-amen ba tayo mga kapatid? Lalo po sa mga hard worker, maminamahal. Kinakailangan po ito ay meron pong pagkapahingahan at para panibagong lakas, panibagong trabaho na naman. Yan po ang atin pong buhay sa mundong ito, mga minamahal. Habang tayo po narito sa mundong ito, mga kapatid, ay meron po tayong pinakailangang pagpapahinga sa atin pong literal na, o sa ating pisikal na pangatawan. Subalit, mga minamahal, praise God, sa spiritual po, ay hindi po pwedeng magpahinga. Makapag-amen ba tayo, mga kapatid? Hindi po pwede, maminamahal. Kasi po, kapag tayo nagpahinga sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa ating lakbayang ito, mga kapatid, manlulupay-pay po tayo. Manghihina ang ating pananampalataya, maminamahal. Kaya nga, napakalayo po ng diferensya, maminamahal. Spiritual na bagay, mga kapatid, ay hindi po tayo pwedeng magpahinga. Walang bakasyunan. Wala po tayo, maminamahal, pwedeng maminamahal, magbakasyon po muna. Dahil sa gagawin po natin yan, maminamahal, tayo po ang mapapahamak, mga kapatid, maminamahal, tayo po ay kinakailangang magpatuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, work out our salvation with fear and trembling. At maminamahal, katulad po ng mga Israelita, naglakbay sila, mga kapatid, napakahabang panahon. Marami po, maminamahal, praise God, ang mga sumuko. Maraming nagreklamo. Marami po, maminamahal, ang mga temptation, may trials. Ganun po ang buhay natin, mga kapatid ko. Kaya nga, wala tayong pwedeng maminamahal, hindi natin pwedeng isisi sa mahal na Panginoon sapagkat binigyan tayo ng mahal na Panginoon, binigay na landas sa atin. Sabi ng Biblia, strive to enter the narrow gate. Walang walang malapad na daan, walang malawak na daan binigay ng mahal na Panginoon, kundi maliit na daan ang binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, inuulit po natin, mga kapatid, ang paglalakbay po natin ito, ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, sapagkat tayo po ay manlalakbay sa mundong ito, hindi po tayo taga rito, tayo po ay mga estranghero. Kaya nga, maminamahal, saan ba tayo pupunta, mga kapatid ko? Ano ba ang patutunguhan po natin? Lalo na po sa ating panahon ngayon, maminamahal. Nga napakalapit na po. Marami na po, maminamahal, mga signs, ang mga tanda na iniwan ng malapit sa mga apostoles. Pestilence, earthquakes, wars, rumors of wars. Yan po ay patuloy na nagaganap, maminamahal. At hindi na lang nagaganap, mga minamahal. Marami pa pong maganap eh. Yung pagpapasapit ng malapay noon sa pagkauhaw, hindi sa literal na tubig. Pagkagutom, hindi sa literal na pagkain, kundi sa pagkarinig ng salita ng mahal na Panginoon. At tatakas pang kamatayan sa tao, hindi po yun alam ng mga hindi espiritual na tao, maminamahal. Yung mga kaguluhan sa mundong ito, maminamahal, yan po ay alam po natin na ito po ay hindi pwedeng pasubalian. Ang sabi nga mga minamahal, na yan po ang simula ng kahirapan. Pasimula pa lang. Kaya habang tayo po yung naglilingkod, naalala ko nga mga minamahal, praise God, na laging pinapalating mga pastor, mga minamahal, tayo huwag a-absent sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. One time, mga minamahal, praise God, kasi isang outstation, hindi ko na po may mentionin pa, kasi po sa isang outstation, tayo po, mga minamahal, praise God, ay laging pong nagpa-follow up ng mga kapatiran. Yan po ang aming trabaho bilang manggagawa. Nagpapalaw po ng kapatiran para sila po ay laging sumariw ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pag-akyat po namin sa bahay ng kapatiran, unang-unang binugan niya, alam mo, Brother Dick, tisod na tisod ako sa'yo. Sabi ko, bakit naman po? Kasi lagi, pag nagpipreach ka, sabihin mo, kapag hindi nakadalo ng 3 times a week, walang kasigurado sa kaligtasan. Sabi ko, sandali lang po. Yan po ang malapastor po, ang pinagalingan po ng kanyang words, maminamahal. Sa kanila po nanggaling kasi napaka-precious po natin sa kanilang harapan, maminamahal. Napaka-precious natin sa ating mga magulang, sa ating malapastor. Ayaw ng ating malapastor, bilawig mamadir, na tayo po maging bansot sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Kasi nga, yung physical, pinakakain po natin ng 3 times a day, maminamahal, di ba? May merienda pa po. How much more ang ating espiritu na ba? Kaya nga, napaka-wise po. Ang binigay na wisdom ng malapay sa ating malapastor ay galing po sa ating mahal na Panginoon. Kasi nga, maminamahal, Hebreo 10:25, di ba? Huwag nating pabayaan pagkatipon ng mga banal. Kaya nga, napakapalad po natin sapagkat bigyan tayo ng pastor
na siyang umakay sa atin, nagkandili sa atin, binigyan tayo ng kaunawan, mami, sa espirital na bagay, na nung araw, wala po tayong alam sa ganito, mami na mahal. Kaya nga, alam niyo po, in short, nung naipaliwanag ko po ito, nung pag umakit po ako sa Baguio, tuwang-tuwa po ako, at mami na hanggang ngayon, nandun po sila naglilingkod sa mahal ng Panginoon. May need na naglilingkod. Mami naman, kailangan ito ipaunawa sa mga kapatiran na pangalaga ng paglingkod sa mahal ng Panginoon. Mami na mahal, alam niyo po, tayo po ay manlalakbay sa mundo. Inulit po natin, manlalakbay tayo sa mundong ito. We are a stranger here. Meron tayong tunay na tahanan, mami na mahal. Yung inihintay po natin, bakit tayo nandito tuwing linggo, tuwing biyernes, tuwing Miyerkules? Bakit tayo dito, mami na mahal? Nakita na po ba natin literal ng langit? Hindi po. Pero dahil sa pag-asa, yung himala na nangyari sa ating buhay na pinatutuhanan lamang ng mahal ng Panginoon, na tayo po nasa buong katotohanan, mami na mahal, mismo nagmanifesto sa ating buhay. Napaganda naman patotoo, mami na mahal. Ito po yung talagang, mami na mahal, binigay ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay para sa bawat gawain. Kapag narinig natin ang mga patotoo, tayo po yung nare-revive, mami na mahal. Tayo po ay lalong pinaigting ng mahal na ating paglilingkod at pananampalataya. Kapagkat hindi lamang sa ating mga patiran, mami na mahal, yung mga patotoo nga kanilang nararanasan, kundi ito po ay para po sa buong iglesia ng mahal na Panginoon. We are one in the body of Christ, mami na mahal. Kaya yung patotoo mo, yung patotoo ko, yan po ay pinagdudugtong ng mahal na Panginoon upang patunayan ng Diyos po nating pinaglilingkuran dito. Ito totoo at buhay, mami na mahal. Praise God. Kaya, sabi nga ng Biblia gagamitin ng mahal na Panginoon ang patotoo upang ipahayag ang Ebanghelyo. Hindi po tayo tapos ng Bible School dito. Hindi po tayo nag-aral ng Bible School. Pero mami, bakit tayo pong ginagamit ng mahal na Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo, mami na mahal? Hindi lamang kami mangaral, mami na mahal, kundi kayo rin po, mga kapatid, inuutusan ng mahal na Panginoon. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Alin niyo, mami na mahal? Yun po yung Ebanghelyo. Yun po yung kapangyarihan na sa atin po binuhos ng ating mahal na Panginoon. Mula nang tayo po, mami na mahal, praise God, ay malaki pa ng Espiritu ng Diyos. Tayo po yung nagkaroon ng kapangyarihan. Kaya niyo po yung patotoo kanina, mami na mahal. Grabe po, di ba? Kaya nga, huwag tayong maghimagod. Huwag tayong susuko. Mami na mahal, sabihin natin, kung may problema na, malaking problema mo, mas malaki ang Diyos na aking pinaglilingkuran. I have a big God, sabi nung patotoo, mami na mahal. Sa Bicol, mami na mahal, nagtatitinda ng kangkong. Nakasurvive, naging summa cum laude nung siya po yung nag-aral ng college. Sabi nung mga labuan siya, paano ka makakagraduate niyan? Magkatulong ka na lang para magkaroon ka ng, lagi mami na like, nagtitinda. Pero ngayon po, isa na pong choir member, isa na pong teacher, mami na mahal, na siya po ay pinagpala ng ating mahal. Hindi siya sumuko, mami, hindi siya napagod, mami na mahal. Grabe po yung pag-uusig sa kanya. Pero salamat sa mahal na Panginoon na mga bagay na kalapong yung mga patotoo na yan, mga kapatid, yan po ay naghumahamon sa ating buhay bilang manampalataya, mami na mahal. Nagiging hamon sa atin po ito upang tayo magpatuloy, mami na mahal, sapagkat ang mga bagay na ito, kung wala ang mahal na Panginoon, hindi natin magagawa, mami na mahal. Ngunit dahil sa kasama natin ang Diyos, yan po ang nagiging bunga ng ating pong paglilingkod, mami na mahal. Hebrews chapter 6, verse 9 up to 12. Kindly po. The book of Hebrews, chapter 10. Chapter 6 po, verse The book of Hebrews, chapter 6, 9 up to 12 po. beginning at verse 9 up to verse 12. But, beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have shewed toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. And we desire that every one of you do shew the same diligence to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Dito po sa Hebreo Kapitulo 6, versikulo 10. 9 po, 9. Hebrews chapter 9, verse 11, 9 up to 12. Dito po mami naman sa Hebreo Kapitulo sige po, sige po, sige po, Hebreo po, 9 hanggang 12. Ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa mga galing sa bagay na tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas. Bagamat kami ay nagsasalita ng ganito, sabagat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig sa inyong ipakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal
at hanggang ngayon ay nagsisipaglingkod kayo. At dinanasan namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng kayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Dito po sa 12, na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo ng mga nasa pamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis, nagsisipagbana ng mga pangako. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na minamahal. Kaya, mga kapatid, ginamit ang ating mahal na pastor minamahal, beloved Mama D, sila po ang ating naging pastor minamahal. Kaya nga, sabi nga po dito, mga kapatid ko, na simulan po natin sa 9, minamahal. Sabi po dito, ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa mga galing na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa o ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo at ninanasa namin na bawat sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikatulubos, sa pag-asa hanggang sa katapusan. Kaya maminamahal, meron po tayong may hangganan po ang atin pong lakbayin dito sa mundo, mga kapatid. May katapusan dito, maminamahal. At pagdating po noon, nandun na po, maminamahal, praise ka, doon tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Wala nang iyakan, wala nang maninira doon, mga minamahal, wala nang yung ating init na ramdaman ngayon. Mga minamahal, yan, paalala lamang ng ating mahal na Panginoon, yung sobrang init na ito. Dahil hindi na po mapupugnaw hindi na po gugunawin mga Panginoon ang mundong ito sa baha, kundi ang mundong ito, maging ang kalangitan, maminamahal, ay mapupugnaw sa matinding init. Kung nararamdaman po natin yung init na ito, isipin po natin how much more doon po sa impyerno. Kaya lagi po ito maminamahal na ipinapahawatig ng malapay na tayo po wag tayong maglikat, maminamahal, wag tayong maghimagod. Napagkat ang ating ginagawa nito, sabi nating binasa, tayo po ay mag-aani sa kapanahon kung hindi tayo maghimagod. Kaya nga sabi nga nito, huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamagitan ng panampalataya at ng pagtitiis at ay nagsipagmana ng mga pangako. Ano po ba yung pangako ng malapit sa atin, mga kapatid? Dito pa lamang sa lupa ay nakamtan na po natin ang pangako ng malapit. Kagalingan ng karamdaman, peace of mind, kahit na po may mga trials, yung patutuo nating narinig kanina, parang wala ng hope, maminamahal. Pero nandun pa rin ang kanyang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Ganun pala mga kapatid, pag meron po tayong special calling sa mahal na Panginoon. Gagawa talaga ang malapit. God will make a way, maminamahal. Para sundin po natin siya kasi minsan matigas ang ating puso. Yung pagtawag ng mahal na Panginoon, parang hindi natin pinapansin, maminamahal. Pero kapag ang gumawa ng daan ng mahal na Panginoon, hindi po tayo pwedeng tumanggi, maminamahal. Sa napaka-special na pagtawag, maminamahal. Katulad niya, alam po ng mahal na Panginoon, maging manggagawa. Kasi nakita ko po sa aking mga loved ones na nauna po dito, maminamahal. Ito pong lugar na ito, maminamahal ko. Sabi ko, maraming worker nagsabi, kasi lagi po ako mga nag-stay po dito nung panahon, maminamahal, hindi pa ako manggagawa. Sabi ng mga ibang mga manggagawa, maminamahal, ba't hindi ka pa mag-worker? Sabi ko, ayoko kasi mahirap maging worker. Pero pag nag-iisa na po ako, sabi ko, mahal na Panginoon, kung tatawagin mo akong manggagawa, wala po akong magagawa. Hanggang sumating, maminamahal, praise God, yung pagtawag sa akin ng mahal na Panginoon. Daming pag-uusig sa akin, mga magulang ko. Pero maminamahal ngayon po, in short mga kapatid, pag umuwi po kayo sa amin, maminamahal, pinagpala po niyo bang lingkod dahil pag may mga kursada, nagdadala po ako doon ng minibus, magdadala po ako doon ng van, ng coaster. Kaya ang tawag sa akin doon, mayaman na po ako. Maminamahal, ay yan, si Jumedes, mayaman na yan. Kaya yung mga magulang ko, maminamalong araw, mga kapatid, yung pag-uusig sa akin, sabi ng nanay ko, iniwan mo yung trabaho mo, pag nag-asawa, paano pamilya mo? Pero maminamahal, patuloy po ako, mga kapatid, hindi ko po ipinansin, maminamahal, sapagat alam ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran, pagpapalain ako ng mahal na Panginoon. Higit sa lahat, maminamahal, yung buhay na wala. Yung mga loved ones ko, yung kapatid ko, maminamahal, alam niyo po, inggit na inggit po ako sa mga kapatiran na mga buong pamilya ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Samantalang ako, bilang mangaral, maminamahal, yung nanay ko, number 1 kong persecutor sa akin. Pero sabi ko, maminamahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, nagbitiw na. Kasi pag nag-share po ako, maminamahal po siya talagang in my own will, maminamahal, hindi ko siya mawin, mga kapatid. Kung sabi ko, mahal na Panginoon, bahala na po kayo sa Kanya. Dahil kahit isang segundo, kaya mo iligtas ang nanay ko. Kaya maminamahal, siya po ay nabautismuhan at nag-ano pa siya, sabi niya, Sir G, bakit? Ang tagal naman, bakit hindi pa niyo ako bautismuhan? Kala ko bautismuhan niyo ako. Parang nagreklamo pa para siya bautismuhan.
Maminamahal, praise God. Alam niyo po, nang kinuha siya ng mahal na Panginoon. Naalala ko po yung patutong kapatiran. Ang nabautismuhan sa Jesus Miracle Seed, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yung po yung patutuo ng kapatid na maminamahal. Tuwa po ako maminamahal sapagkat ang mga magulang ko maminamahal, mga kapatid ko, lahat po sila ay naglilingkod na po sa ating mahal na Panginoon. Yung aking mga magulang, kinuha na po ng mahal na Panginoon. Ako'y tuwang-tuwa sapagkat ano pang mahiling ko sa mahal na Panginoon, sila po ay bago pumikit ang mata maminamahal, tinanggap nila ang ating mahal na Panginoon, sila po yung nabautismo sa pangalan ng Jesus. Alam ko po, sila ay nasa langit na maminamahal. Hindi tayo pwedeng maghimagot, maminamahal. Huwag tayong titigil, maminamahal, mag-share ng Word of God. Kasi ito po ang tungkulin po natin to spread out the gospel to every creature, maminamahal. Lalo na po ngayon, napakarami mo natin mga kababayan na nangailang kaligtasan, mga minamahal po. Kaya nga, ang sabi nga po ng 1 Peter chapter 2 verse 11, kindly po pakibasa. First book of Peter, chapter 2, verse 11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. God bless Dito you po sa unang Pedro, kabanatang 2, talatang 11. Mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ating mahal na Panginoon. Kaya nga ito po ay paalala, maminamahal. Laging paalala sa atin. Mga minamahal, ipinamamanik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan. Yun po ang buhay po natin. Tayo po ay estrangero sa mundong ito. Hindi po tayo taga rito. Bagamat sinabi ng mahal na Panginoon, occupy till I come. Ano po ang ibig sabihin? Tayo po kasi ang maghahasik ng salita ng Diyos. Ukupahin natin ang mundong ito, maminamahal, para ituro, ipangaral, at ipahayag na merong Diyos na magliligtas sa sangkatauhan, maminamahal. Kaya nga sabi po dito, na tayo po maminamahal, praise God, ay tulad sa mga mangingabang bayan at nagsipaglakbay at kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Kasi po ito po ay natin maminamahal. Yan ang ating buhay. Ay nakapaloob sa Kristiyano rin. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Pag ito pwede natin na paglabanan, maminamahal. Kaya nga lagi po tayong mag-ayuno, lagi po tayong maglingkod sa mahal na Panginoon upang mapaglabanan po natin ang ating kaaway, mismo ang sarili po natin, kaaway po natin, maminamahal, praise God. At dito po, maminamahal, praise God, nakalimutan ko po sabihin, maminamahal, bilang po mamanggagawa kasi, maminamahal, tulad po pinatutuo ko sa aming bayan, sa aking sinilangang bayan, maminamahal, natanyag po aking pangalan, dahil pag may mga kusada, maminamahal, yung mga sasakyan na dinadala ko po doon, akala po nila sa akin po, yun po'y property po ng mahal na Panginoon. Pero dahil sa kami po, we are, maminamahal, praise God, property tayo ng mahal na Panginoon. Kaya ang mahal na Panginoon nagpala sa atin, maminamahal. Iwan po natin lahat ito. Pagdating sa langit, meron na po tayong buhay na walang hanggan. Mansion, maminamahal, praise God. So ano pong maminamahal, praise God? Tayo po ay pinagpala talaga ng mahal na Panginoon. Dahil pangako ay ng mahal na Panginoon, iniwan mo ang iyong lupain, iniwan mo ang iyong mamagulang, iniwan mo ang iyong mga kapatid. Yan po'y susuklian po ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, praise God. Kaya totoo po ang sinabi ng Biblia. Kaya tayo po'y huwag maghimagod, maminamahal. Ito po ang sabi ng Biblia, mga kapatid, huwag tayong maghimagod sa paggawa ng mabuti. Philippians chapter 3, verse 20, maminamahal, praise God. The book of Philippians, chapter 3, verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. God bless you po, sabi kang Tagalog. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay naghihinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Malinaw po, mga kapatid, hindi po tayo taga rito, maminamahal. Estranghero po tayo. Sapagkat ang sabi nga nating binasa, maminamahal, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya marami ngayon ang magawain, maminamahal, lalo po sa mga ibang mga panampalataya. Malayong-malayo po. Pinapangaran lang mahal na Panginoon sa 3 persona. Ang mahal na Panginoon Kristo ay tao lamang sa kanila. Pero sa atin po, yung Ama na nagkatawang tao, His name is Jesus. Kaya nga maminamahal, tayo po ang sabi, sapagkat ang ating pagmamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinintay naman natin ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng dugo ng mahal na Panginoon, tayo po'y naligtas na. Nabautismuhan po tayo, pero
meron po siyang pangalawang pagbaba sa mundong ito, mami. Hindi na para magpapako, kundi para tayo po ay sasalubong sa alapap. Yung rapture na tinatawag, mami na mahal. Catching away the saints, mami na mahal. Kaya nga, yun po nga, ating hinihintay, mami na mahal, praise God, sapagkat ang ating pong tunay na bahay, ang ating tunay na tahanan, hindi po dito sa lupa. Dahil mawala nga po ito, mami naman. Iiwan natin ito. Kung ay pinagpala na, may mansion na kayo, meron na kayong condominium, nakatira kayo sa condominium, mga sasakyan ay mga talagang mga luxury car pa. Mami na mahal, yan po ay bonus lamang ng ating malaping pinatunayan lamang nating malapanginoon na siya ay totoo at ang kanyang salita ay totoo, mami na mahal, na magbigay ka at ikay bibigyan. Takal na mabuti, siksik, umaapaw. Kaya, marami mami naman ang pagpapala sa bulutang ito, mga kapatid ko. Dito pala, pinakita na naman ng Panginoon na siya po ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na mapagpala dahil tayo pong lahat ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Patuloy po tayo, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5, verse 1. And last verse po, Hebrews chapter 10, verse 35, 36, and 38 and 39. Kaya hindi po pakibasa. The second book of Corinthians, chapter 5, verse 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Dito po sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 1. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng makamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Amen. Malakas na palakpak, mga kapatid. Sa sangkalangitan, nandun po yung bahay natin, mami na mahal. Hindi ginawa ng tao. Mami na, alam niyo po yung patotoo, mga kapatid. Yun pong, yung kanyang manager, saka yung driver. Di ba? Narinig ko lang po ito, mami na mahal, inano ko lang. Pagdating sa langit, sila ay, ang sabi nung mami na mahal, grabe itong driver ko. Driver ko, ang laki ng mansyon. Sabihin, mas malaking magbigay sa kanya kasi ako ang amo niya eh. Pero mami na mahal, sabi po doon sa puto ito, mami na mahal, nung patapos doon sa kanyang, yung kanyang driver, malaking mansyon, nung sila po ay mami na mahal, papunta doon sa mansyon, palit ng paliit. Bakit? Kasi sabi ng malapay noon, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Kaya pagtapat ka sa pagbibigay, malaking binibigay mo sa gawain ng malapay noon, yung nag-iipon ka ng materyales para sa mansion mo sa langit. Amen? Okay, pag madabot sa pagbibigay, mami na mahal, may mansion ka pa rin, pero mami na mahal, praise God. Kaya nga, mag-ipon tayo ng kayamanan. Yan po yung narinig kong patotoo, mami na mahal, praise God. Kaya, related po sa ating buhay. Maraming nagbibigay, mami, bakit? May partiality ba sa mahal na Panginoon? Bakit yun na ipinagpala ng mahal na Panginoon? Mami, tanungin po natin, tabihan po natin, Brad, ba't pinagpala ka? Ba't ang laki ng pagpapala mo? Mami na mahal, alam po natin ang ibig sabihin, siya po ay tapat na lilingkod sa mahal na Panginoon. Makapag-imin ba tayo, mga kapatid? Amen. So, mami na mahal, ang sabi nga po sa ating binasa, mga kapatid ko, na sapagat, ang sabi nga po dito, mami na mahal, praise Lord, pagat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Walang hanggan, mami na mahal. Ibig sabihin, hindi na po matatapos po doon. Dito sa lupa, matatapos. Pero sa langit, walang katapusan, mami na mahal. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mami na mahal, ang sabi po ng Hebreo Kabanatang 10, talatang 35 hanggang 36, at ang Hebreo Kabanatang 10, talatang 38 hanggang 39. The book of Hebrews chapter 10, verses 35 and 36. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. For you have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. Dito po sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 35 hanggang 36. Huwag niyo itangguil ang inyong pagkakatiwala na may nakilang gantimpala, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis, upang ang inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. Tingnan niyo, mga kapinamahal, praise God. Ito po yung mga talata, mami naman, kasi nagpapaala sa atin. Sabi ito, huwag, mami naman, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Kaya habang narinig po natin yung patotoo kanina, mami naman, grabe po, doon pa lamang sa barko, mami na mahal, siya po ay nahulog na napakataas.
Hanggang sa kanya pong pag-uwi dito, maminamahal, nagkaroon pa siya ng panibagong problema, maminamahal ko. Yung pala may calling sa kanyang mahal na Panginoon, maminamahal. Ang pangungusap ng ating dakilang Diyos, kaya nga maminawag natin, sabi, huwag ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang ganting pala. Kaya dito sa lupa pa lang, maminamahal, may reward na tayo, maminamahal. How much more sa langit, mga kapatid, kaya huwag tayong titigil, maminamahal, hallelujah. Ang sabi po dito, maminamahal, sapagat kayo'y nangailangan ng pagtitiis. Bakit pang maglingkod sa Diyos ay may pagtitiis? Eh, maminamahal, sabi ng Biblia, maligtas lamang ay yung nagtitiis. O di ba, maminamahal, sabi ng Biblia, Matthew chapter 24, verse 13, maminamahal, ang makapagtitiis lamang hanggang sa wakas ang siyang may kaligtasan. O ay maminamahal, kaya nga, ang ating paglingkod ito, sabi ko kanina, hindi tayo binigyan ng malapay ng maluwang na daan. Malakipot ang daan. Hindi tayo pwedeng mag-question, maminamahal, dahil alam ng Panginoon ang lahat ng bagay, mga kapatid. Para sa kabubuti ng mga Kristiyano na patuloy na nagsusumikap at na yung strive to enter the narrow gate, sabi ng mahal na Panginoon. At ano po ang sabi ng last verse, 38 and 39 po ng Hebrews chapter 10. Ganyan din po. The book of Hebrews chapter 10, verse 38 and verse 39. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. God bless you po. Sa wika po Tagalog. Ito po sa Hebreo, kabanatang 10, talatang 38-39. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Amen. Malakas sa palakpak sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. O kaya, manatili ang ating panampalataya sapagkat yan ang hahanapin ng malapoy sa kanyang pagbabalik. Yung pananampalataya po natin. Dahil the just shall live by faith. Nabubuhay po tayo sa panampalataya. Eh, ano kasaan mo? Sa libutan? Mga doktor? Mga quack doctors? Maminamahal. Lalo na ngayon. Napakatirible na po. Antindi na. Pag wala kang pinansyal, hindi ka pwedeng ma-admit sa ospital. O pero bakit tayo tinuruan? Maminamanampalataya. The just shall live by faith. Maminamanampalataya. Kaya pag nanampalataya ka sa mahal na Panginoon, nagtiwala ka sa Kanya. Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 11, ang nagtitiwala sa Diyos kailanman na hindi mapapahiya. Kaya hindi tayo napahiya, maminamahal. Totoo ang ating pinaglingkuran ng mahal na Panginoon. Kaya ulitin po natin, bumalik po tayo sa ating pong introduction maminarkan kanina. Sabi ko nga, literally, napapagod po tayo. Kinakailangan magpahinga para panibagong lakas. Pero ang Kristiyano po, maminamahal, spiritual, hindi po tayo pwedeng magpahinga. Patuloy, maminamahal. Patuloy tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Huwag tayong titigil maglingkod sa mahal na Panginoon. Dapat kapag tumigil po tayo, maminamahal. Tayo po ay malupaypay spiritually. Kaya wala nang atrasan ito, mga kapatid. Malapit na tayo sa finish line, maminamahal. Nakikita mo na yung finish line, patuloy hanggang kahit nakagapang pa yan para maabot mo yung finish line, gawin mo! Dahil alam mo na mayroong tagumpay pag ikaw ay nagsumikap maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ang